Matatagpuan sa probinsyang ito ang isa sa pinakamahabang dalampasigan sa buong bansa. Kaya ipinagmamalaki dito ang mga white sand, unspoiled and secluded beaches. Din ito ng mga lokal na Ecstasy by the Sea. Pero hindi lang mga beach ang maaaring mahanap sa lugar na ito. Handa na ba kayong tuklasin at libutin ang yaman ng Baganga, Davao Oriental? Taong 2012 nang hinugupit ng Bagyong Pablo ang Mindanao. Umabot sa halos 37 billion pesos ang pinsalang iniwan ng bagyo. Isa sa 3 bayan na tila binura ng Bagyong Pablo sa mapa ng Davao Oriental ay ang Baganga. Malaking pagbabago kasi our faith in God, faith in ourselves, faith in the government is devastated. When everything is already taken by Pablo, what else is left is our own determination. Kaya pagkatapos ng 6 na taon, ay nako, malaking pagbabago. We've changed our attitude towards life, utilizing what's there, and siguro yung resilience ng taga Baganga, yun yung talagang determinasyon na mabuhay. Ito na yun ngayon. So we make use of the tourism, and then agricultural products are starting to sprout again, and we are into one Baganga. nalagpasan na nga ng Baganga ang pinsalang dala ni Pablo, pero may isang lugar na nagsisilbing alaala ng kanilang karanasan. Tuwing sisikat ang araw sa boulevard na to, tila sinisimbolo ng lugar ang muling pagbangon ng bayan ng Baganga mula sa pinsala. Napakagandang simbolo ito ng katatagan ng loob ng mga taga-Baganga. Kung gaya ko ay nagutom kayo dahil sa maagang call time sa Sunrise Boulevard, dito na kayo dumiretso. Morning po. Ay, morning sir. Ano sa atin sir? Ano po ba yung bestseller niyo dito, kuya? Ang bestseller namin is, special ensaymada. Special ensaymada. Okay. Ito. Okay. Tapos may hopya kami. Ano po yung, ano ba yung usually na freshly baked na binibili ng mga tao dito? Pandesal. Pandesal? Oo. Pwede pa Mainit. po. Yan, mainit po. Pandesal na tagpiso. Okay. Ito. Pandesal na tagpiso. Itong pandesal na tag 5 piso. piso. Malaki. Ay, pwede po bang pa-order ng kape din? Ano sa atin sir? Brewed coffee. May brewed coffee Yun, kami. brewed coffee po. Oo. Black lang po. Black. Okay. Salamat. 1970s unang nagbukas ang bakery na to, at kahit nasira noong Bagyong Pablo, mabilis nila itong naitayong muli para magsilbi sa kanilang mga kababayan. Namin sir, brewed coffee. Black. Black po. Gano'ng katagal na po itong bakery? Third generation na kami sa bakery na to. Bakit kaya tumagal po yung bakery nyo? Kasi sa relation ng mga customers. Araw-araw na rin sila pupunta, no? Siyempre, sa sarap ng pagkain. Ito ang bestseller namin, ensaymada. Ensaymada. Tsaka hopya. Tapos, mura lang yung pandesal. Tag-piso. Kami lang dito ang may pisong pandesal. Bakit nyo pong bakit nyo pong minentain na 1 piso lang? Para makatulong din sa tao, para makakain lahat-lahat ng tao. Affordable sa kanila lahat. Affordable. Hindi ba throughout the years, tumaas na yung
presyo ng mga ingredients ng pandesal. Oo. Pero kami, yun pa rin, Yun pa may rin. piso pa rin. Bumabaw nila kaysa May iba. value, May value pa rin ang May piso value. namin dito. Mm. Halos lahat kami dito sa BND, mahilig sa tinapay. Umaga, lunchtime, dinner time, pag may pandesal, kapag may tinapay, kakainin namin. Which means kami yung mga talagang experts pagdating sa tinapay. Okay. Which means, ang dami na namin kinain ng pandesal sa buong Pilipinas. Which means, legit ang aming review kapag sasabihin namin sa inyo kung ano ang palagay namin, kung gaano sarap, gaano kalambot. No. Iba-ibang criteria yan. Freshness. It's fresh. Yung pagkasolid sa loob ng pandesal o ng tinapay, hindi lang airy. Pretty solid. Yung giggle factor. Yung minsan yun naman yung habol mo actually sa tinapay, di ba? Yung texture, yung nguya mo, nakakagigil siya. At syempre, yung lasa. Matamis ba? Wala masyadong lasa, bagay sa kape, bagay sa butter. Can stand on its own. Yun yung pinaka-importante. It can definitely stand on its own. I have to say. Ay, may kape pa? Wala naman daw silang ibang sangkap na ginagamit sa kanilang ensaymada. Nagkakatalo lang siguro sa timpla at sa paraan ng paggawa. Antakin nyo, 3 henerasyon na ang gumagamit ng recipe na to. Walang pagbabago at higit sa lahat, patok pa rin sa mga tao. Classic talaga. Oh, hindi. Kasi kuminsan, yan yung, ganyan ako kumain ng ensaymada eh. Tapos gusto mong isubo, parang masyadong malaki. So, malambot naman siya. Papasok, kakainin mo din naman yan. O, ano mas madali ngayon? Ensaymada roll. Wala pang mahulog na keso. Diba? Ito yung champion. Maliban sa ensaymada at pandesal, marami pa kayong mapagpipili ang iba't ibang klase ng tinapay na swak sa inyong panlasa, kahit sa ano pang inuming mainit. New skills unlocked naman ang na-achieve ng isang grupo ng kalalakihan sa Baganga matapos din ang bagyo. Then after Pablo, ma'am, nakita namin na medyo kinukulang yung income namin. Tapos may mga pinsan ako dito na wala silang trabaho. Naisipan namin na ganito, ma'am, parang natutunan ko rin ito sa kasamahan ko. Kasi yan sila, ma'am, after Pablo, nag-training yan sila sa sa Baganga. Doon ko nakita na gumagawa siya ng ganito, ma'am. Pero naisipan ko rin na subukan ko. Dripod po ito, ma'am. Wala pong good nito. Puro ito mga yung mga sasapa galing na Part ng aming yung aming debris management, nililinis namin yung mga shorelines and even those trees uprooted.
So what we did is we've clustered yung mga tao namin, yung mga sa community na lang din, na kung sino yung interesado sa driftwood training. Ang unang obra ni Robert ay isang upuan na order ng isang guro sa kanilang lugar. Mula noon, kumalat sa kanilang lugar ang kanyang matibay at murang mga kasangkapan na gawa sa driftwood. Dahil sa karasan ni Robert, nahikayat na rin ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan na pasukin ang driftwood furniture making. Siguro kung hindi nagpablo, ma'am, hindi ko naisipan na gumawa ng ganito. Kaya blessing din ito kay Lord, ma'am. Agrikultura ang pangunahing kinabubuhay sa Baganga, kaya nang masira ang kanilang mga palay at mais, nag-isip sila ng ibang tanim na mabilis tumubo at mapagkakakitaan agad. Because yung time na yon, yung sili yung napakabilis na para ma-harvest. Katunayan, sa dami ng kanilang napatubong sili, ito na ay naging one town, one product o OTOP ng Baganga. Isa nga sa nanguna sa paggawa ng mga chili products sa Baganga ay si Edlun. At ang kanyang produkto, ang Ayana Siling Kinamayo. Gamit ang isang uri ng sili, ang Scotch Bonnet o siling demonyo, dudurugin ng pinong-pino ang mga ito sa pamamagitan ng blender. Pagkatapos, lulutuin ulit, saka ilalagay sa bote. Mula sa kanilang unang produkto na chili sauce, nakaimbento pa sila ng iba't ibang uri ng chili products na garantisado ang anghang. Yun yung isa sa mga remarkable product na hanggang ngayon meron talaga kaming chili producers na nag-e-export na. Nakakatuwa. Ang pangunahing bentahe ng munisipyo ng Baganga ay ang dalampasigan. Ito kasi ay may pinakamahabang white sand coastline sa Davao Oriental. Tapos, ang mga beach, tago at basic na basic. Anyway mga bihar, nandito tayo ngayon sa Langoyan Beach. Besides, pinaglalangoyan talaga to ng mga tao. Ito ay jump-off point papunta sa Bait Beach, which is a 20-kilometer or 20-minute boat ride using ng mga bangka. Yup, white sand din ang Bait sa Lingcomot Beach. Malinaw ang tubig at kung mahirap puntahan dahil malakas sa panon, may ibang daan na pwedeng marating via habal-habal. Dito rin makikita ang tila makabagong resort na to. There are already cottages being introduced, and then there is a pool there because when it's low tide, it's impossible for you to really swim. Sa halagang 200 pesos, maaari na kayong mag-arkila ng mga cottage na kasyang buo ang kanyo. Meron ding covered tables malapit sa beach kung konti lang kayo. At kung sawa na lumangoy, di mag-volleyball muna. At the same time, nandun din daw yung Mangrove Park. Yung Mangrove Park naman is the largest mangrove area in Region 11. It has around 2,000 hectares of mangrove areas. Isa ito sa kakaibang pasyalan dito na talagang sinikap muling buhayin ng mga taga-Baganga. After the typhoon, Pablo, our mangroves are affected, but the roots are still there. Kung hindi nga dahil sa mga bakawan na nakapaligid sa kanilang bayan, malamang wala na ang Baganga ngayon.
So because of that, we're protected. So in our recovery of our place, mangrove is one of the targets. So we have to rehab to have mangrove planting activities. Ang resulta, isang napakalawak at makapal na mangrove park. Now, dito sa Langoyan Beach, pwede ka mag-day trip. Pwede kang magdala ng baon. Pwede ba silang paluto? Pwede rin silang magpaluto dito. At meron din silang different accommodations dito if you wish to do a overnight sleep. Pero ang pinakamasarap daw gawin dito ay kumain. Kung pwedeng ganito na lang parati yung handa natin every time tayo pabiyahe, no? Pero ito ay special handa ng mga kaibigan natin na tiga dito. Of course, you have your succulent and delicious looking crustaceans. Nandyan yung alimango, nandyan yung lobster. Ito, tawag nila dito ay dapa. Kupa. Pitik. Ito, suma na may parang chocolate flavor ata. Pero ito yata yung star of the show. Sa gitna siya eh. Apparently, ito ang naging champion. Lechon de leche. It's beautiful. Titingnan mo pa lang, masarap na. Ano bang unahin ko? Hindi ko alam eh. Alam mo yung gano'n? Ang gaganda nila. Ayaw kumain. Saging muna tayo. Saging tayo. Habang nag-iisip ako. Maitak. Okay. For the shot. Oh! Targeting is the ribs part. Kasing ribs part, dyan sila nag-ano eh. Yun yung parang basin ko ng flavors kapag anong nilalagay nila sa loob. Tanglad or different spices. Usually, ito yan. Yan. Sarap to the bones. Mula sa kalsada ng barangay Banaw, kapansin-pansin ang islet na to. Mula sa dalampasigan sa tabi ng kalsada, maaring mamangka kapag high tide o maglakad kapag low tide. Papunta sa Treasure Island. White sand din ang munting pulo na to na napaliligiran ng iba't ibang rock formation. Treasure Island ang tawag dito dahil pinaniniwalaang may kayamanang ibinaon dito ang mga Hapon. Yamashita treasure ba yun? Hindi ginto pero isang root crop na mapagkakakitaan naman ang nahukay ng mga kababaihan sa barangay Batiano. Typhoon Pablo, yung mga tao is walang-wala na. Yung kasaba, yun lang ang makasustain. Hindi siya maging damage kasi may makukuha pa kami. Dahil kahit nagtumbahan ang mga pananim nilang kamoting kahoy, kita nila na ang bunga nito ay nasa ilalim ng lupa at maaari pang anihin. Ito na lang din ang kanilang naanin matapos ang bagyo, kaya nag-isip sila ng paraan para pagkakitaan ito. Sa tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, nakabuo sila ng mga produktong gawa sa kamoting kahoy. Suman, salbaro, at saka yung ano namin is cassava crunch. Pero hindi pala biro ang paggawa ng cassava crunch. Ginagawa namin yung cassava. After harvest na yun ng mga farmer, dinabalatan, din hinugasan, din ginigrate. Manual lang po pagka-grate. And then, hinahalo lang yung mga ingredients tulad ng malunggay. Kasi yung malunggay is may vitamins yan, din antibiotic din dyan. May kunting asin, yung iodized, then paminta.
Then, hinahalo din, pinaplat. Then, niluluto sa steamer. Then, after 15 minutes, i-sun dry, kinakat, kung anong gusto naming formas. Then, after, ibalik din pag dry. After na ma-dry na, piniprito. Pinapak, then binibinta namin. Matapos ang lahat ng yan, mabibili ang healthy na chichirang ito sa halagang 5, 10 at 20 pesos lang. Depende sa laki. Wow, ang sarap. Patok na patok din sa kanilang mga suki ang Salvaro na tila isang malaking chicharon na pinapahina ng honey. Abay, healthy nga! Sarap. Malami ay gayud. Kung gusto nyo bumili ng mga product namin, makikita nyo sa Negosyo Center or sa Deo Shake. Gusto niyo tikman? Pwes, dumala sa negosyo center sa tabi ng munisipyo. At pakyawin ang kanilang mga produkto. Ang sarap kayang papakin yan habang namamasyal kayo. Pero kung ultimate kutkutin ang gusto nyo, may mga produkto din silang gawa sa mani. Introducing Bagangas Best Peanut Brittle and Sugar-Coated Peanuts. Isama na to sa listahan ng inyong pasalubong at baon habang naglilibot sa probinsya. Okay, mga biyahero, nandito tayo ngayon sa Slapin' Chillin'. Bakit Slapin' Chillin'? Apparently, may-ari nito, Pinay, nakapag-asawa ng Dutch. At in Dutch language, ang Slapin' ay sleep dahil meron sila accommodation sa taas. Chillin' dahil mag-chill dahil ito ay resto bar. Resto muna and then, I guess, bar sa gabi. Or gusto mo uminom ng umaga, walang problema. Naghahanap pa tayo ng Dutch cuisine? Actually, hindi. Ito ay pato. Pero cooked in a patatim way. That's why tinawag nilang pato tim. Meron kang hipon, meron kang alimango, meron kang puso ng saging, meron kang native chicken na kabukaka. Diba kung minsan may nilasing na hipon, nilasing na manok, pinahigang manok. Ito siguro nilasing muna tapos pinahiga. Ito ang kanilang tinatawag na balulong. It's a type of fish. Ito ay tinatawag nilang ganis. Ito hindi ito freshwater. Deep sea fish na to. Libu, type of clams. Tapos ito yung kanyang sauce. Kinilaw ba? Yan. Kinilaw yan. As you can see, majority of the dishes sa harapan natin ay nagagaling sa dagat. Dapat lang, lapit lang ng dagat dito. So, you have to maximize that. Ayan. Dali lang. Mga atake niya to. Ayan dito. Ayan! Sumunod. Ito lang yung mga kaswimming natin kanina eh. Toyo. Tapos ko, Tapos kuha tayo ng konting hipon. Muscular si inihaw na native chicken. Just the way I like it. May laban. Akala ko it's just one whole fish. Apparently, marami siyang isda. You know? Yan. Oh, see? Wow! Interesting. Dito muna tayo sa balulong. Gusto ko malaman kung anong lasa niya. Malinis. Hindi maalat. Hindi maasim. Malinis lang. Alam mo yung steamed fish. Up din. Buti lang simula ako sa isda. Para papunta sa mas malasa. Dito tayo ulit. May laban talaga. Kain tayo.
Para makarating ng Baganga, sumakay ng eroplano patungong Davao City. Mula rito, may 5 oras na biyahe bago marating ang munisipyo na to. Baganga is the second biggest municipality in Davao Oriental, and we have 18 barangays, 11 of which are coastal barangays and under the protected area. We have a complete tourist destinations. Any tourist can enjoy in a daytime because we have long stretch of white sands and we have plenty of destinations. Ang una at paboritong pasyalan ng locals dito ay ang lawang ito. Nakasanayan na nilang tumambay o magpiknik sa gilid ng lawa kung saan may mga cottage. Pero ang talagang dinarayo rito ay ang lawang ito na tila naghahalo ang kulay asul at berde sa ilang parte ng tubig. Technically, hindi lawa ang Lake Carolina. Isa itong tidal creek dahil ang tubig dito ay pinapasok at nahahaluan ng tubig mula sa dagat. So when it's high tide, it's really a combination of the fresh and the seawater. Dahil kalmado ang tubig, maaring magkayak dito. Pero the best daw ang tumalon sa tubig at lumangoy. Sa ilalim, napakalino ng tubig. At may parting tila walang hanggang ang lalim. Biyahero tip, kung hindi masyadong magaling lumangoy, iwasan ang malalim na parte ng lawa. Safety first, biyeros! Maliban sa mga beach at dagat, mayaman din sa talon ang probinsya ng Baganga. Rubilinda is one of the waterfalls that can be found in Kampawan. Hindi malakas ang daloy ng tubig mula sa bundok dahil hindi tag-ulan nang pumunta kami. Pero maaari pa rin magtampisaw sa tubig na naipon sa ibaba nito. Huwag mawala ng pag-asa dahil sa kabilang bahagi lang ng barangay Kampawan at konting lakad pa, ito ang inyong makikita. Ang Kampawan Curtain Falls na kahit tag-init ay malakas pa rin ang agos ng tubig. Kahit isang bahagi lang ang dinadaluyan ng tubig sa pagpunta namin, sulit pa rin ang aming pagbisita. Walang bayad ang pagpasok sa Curtain Falls pero may renta ang mga cottage sa gilid nito. Dito ko nakita ang ilang miyembro ng Mandaya tribe na may ginagawang ritual. Dahil tutugtog at sasayaw sila mamaya, kailangan daw mag-alay sa talon para hindi umulan. Mabubulahaw daw kasi ng tunog ng gong ang talon kaya kailangan nilang mag-alay. Ang Mandaya ang pinakamatandang ethnic group sa Pilipinas. Sila ay nakatira sa bundok kaya tinaguriang inhabitants of the uplands.
karaniwang makikita ang grupo nila sa Davao Oriental, Davao del Norte at Compostela Valley. Maliban sa pagsasaka, kilala rin ang mga Mandaya sa kanilang paghahabi. Ilang beses na rin kami nag-feature ng iba't ibang klaseng pamamaraan ng paghahabi, no? And parang yung sa inyo, medyo konting kakaiba din eh. Saan ba nagsisimula yan? Ano ba yung material na ginagamit niyo muna? Actually, ang unang-unang material dyan, sir, yung tinatawag ng abaka. Yung balat ng abaka, kukunin yung balat ng abaka, tapos hatak mo. Ang kakalabasan, sir, yan na. Ayun. Yan. Pero dinadry niyo muna yan, no? Oh, dinadry, sir. Oh. Pagkatapos ng madry, sir, yan, dinalagay namin dyan, sir. Pero ngayon, parang ito, nagkaroon na ng kulay. Saan niyo nagkaroon kinukuha na yung kasi, kulay? ano yan, sir? Ilalagay muna namin dyan, sir, para sa susunod na paglagay na naman dyan, pag may kulay na, nakaayos na siya. Saan kayo nakakakuha ng kulay? Ang kulay namin, sir, ay kinukuha namin, sir, sa mga bunga ng kahoy at So, saka ugat natural ng lang to, kahoy. hindi to natural, dye, oh. Sa Manday, ang tawag namin dito, sir, dulaw. Dulaw, kumbaga sa Tagalog, dilaw man siguro, Oh, luyang dilaw. Luyang dilaw? Oo, luyang dilaw din sa Ang amin. ginagawa dito, sir, is pagkatapos aming maibayo, sir, dyan sa palayok, may pinakuluan kaming tubig dyan, sir. Sa haluin nyo? Oo, yun, magiging dilaw Yun na na siya. yun. Oo. Meron din silang sariling disenyo pagdating sa pagboborda. At kilala rin sila sa kanilang mga beadwork tulad ng hikaw, pulseras, at kwintas. O alam nyo na yan mga biyahero, more pasalubong ideas for you. Ngayon may mga sinulid na, maaari nang maghabi. Alright, so nasa likod natin ay San Victor Island na 6 years ago nung dumating dito yung bagyong Pablo. Totally na-wipe out yan. So, if you think about it, 6 years ago, wala kang makikita yatang puno. Pero after 6 years, tourist-friendly na naman siya. Kaya parang meron din silang tinayong walkway or walking bridge para papunta ka sa mga bangka para makapunta dun sa San Victor Island. Matapos ang 5-minute boat ride mula sa tulay, mararating nyo na ang isla. Ang 3-hectare island na to ay may powdery white sand, kaya ang sarap maglakad-lakad sa isla. Sa paligid ng isla ay sobrang linaw kaya nakakainganyong mag-swimming o snorkeling. Para sa day trippers, may cottages na pwedeng rentahan. Kung hilig nyo namang maranasan ng island life, mag-overnight gamit ang kanilang mga tent. Pero may mga kwarto rin para sa mga gusto ng mas social na accommodation. Ayos! Malamang napagod kayo sa pag-iikot natin sa Baganga. But wait, there's more! Ito dapat ang huli niyong pupuntahan para ma-refresh ang inyong mga katawan. Dahil ang tubig sa Balite Hot Spring ay siguradong papawid sa sakit ng inyong mga katawan. For 100 pesos, pwede nang magbabad buong araw kung gusto nyo. Sana huwag lang kayong mapasok. 200 pesos naman ang bayad sa mga cottage sa paligid kung saan pwedeng magluto o magdala ng sariling pagkain. Food venture naman tayo as we visit Baganga's newest resto.
Kabubukas pa lang noong isang buwan, ang restaurant na to ay naghahain ng mga ready-to-eat Filipino food at seafood. Mabenta rin ang kanilang ihaw-ihaw section. Ang perfect ang kanilang alfresco seating sa resto, kaya sigurado akong mapapadami ang kain nyo. Mga biyano dito tayo ngayon sa Rendezvous Restaurant dito sa Davao Oriental. Specifically sa Paganga. Paganga forever. Now, this is the main highway and malapit na dito yung mismong town. So, talagang dinadaanan to ng mga tao at mag-stop dito sa restaurant na to, kumain. The usual turo-turo. They offer different types of seafood. Escabeche na meron tayong kinuha dito. Meron din silang alimango, meron silang hipon, meron silang balbakwa, pati meron silang halang-halang. Tama? Now, ito, hindi naman siya kasama dun sa turo-turo pero you can actually call an hour before at pwede kayo magpaluto ng manok. Lechon de leche. Parang inaaraw-araw na natin to. Sige lang! Siyempre, kung gusto nyo magpahinga pagkatapos ng mga adventure dito sa Baganga, tumuloy lang sa pension house na to. Simple lang ang mga kwarto for solo, couples, or group travelers. Lahat ng kwarto ay may aircon, TV, cable at sariling banyo. Sigurado akong masarap ang tulog nyo rito. Sweet dreams, viajeros! Sa mga lugar na ating binisita at sa mga taong ating nakilala, tila wala nang makikitang bakas ng dilubyong naranasan ng Baganga. Pero dahil sa karanasang yon, nakahanap sila ng ibang paraan para mabuhay at magamit ang kanilang kapaligiran para muling makabangon. Tunay na larawan ka ng pag-asa, Baganga.